We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Nakatulog na driver ng isang MPV. Sumalpok sa dalawang kasalubong ni SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Patay na sanggol na nakasilid sa kahon. Iniwan sa sementeryo sa Binmaloy, Pangasinan. 3.5 million pesos danyos naitala matapos masunog ang 7 bahay sa Baguio City. At ilang kapuso stars nagkatid ng saya at performances sa iba't ibang aktibidad sa Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag kamali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Swerteng nakaligtas ang driver ng isang MPV matapos sumalpok sa dalawang kasalubong na SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Nakaalerto si Ivy Hernando. Masdan ang 4 wheels na ito. Nabigla na lamang lumihis ng lane at dire-diretsong sumalpok sa kasalubong na SUV. Umikot pa ang sasakyan dahilan ng muling pagbangga nito sa isa pang SUV. Mabuti na lang at nakaiwas ang ilang nakabuntot na motorcycle riders. Nangyari ito sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Agay, Bantay, Ilocos Sur. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Pero paliwanag sa pulisya ng nakabunggong driver. Napagod daw siya, ma'am, sa pagdra-drive. Kaya naidlip. Sandali lang yung pagkaidlip niya. Yung nandun na sa kabilang linya, doon niya napagtanto naman na yung nakabangga na siya. Nakatakda ang pag-uusap ng mga sangkot sa aksidente. Sa Bayombong, Nueva Vizcaya, patay ang 19 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamaneho motorsiklo sa nakaparadang truck sa Maharlika Highway sa Barangay Busilak, Miyerkules ng gabi. Sa investigasyon ng PNP, madilim daw sa lugar at posibleng mabilis ang patakbo ng biktima kaya hindi nito napansin ang truck. Estudyante ang rider at galing daw sa kaklase nang maaksidente pabalik sa Bayombong Town proper. Naiuwi sa pamilya ang kanyang mga labi sa Solana, Cagayan. Posible namang harap sa kaso ang 28 anyos na truck driver dahil daw sa kapabayaan nito dahil sa pagpaparada sa gilid ng kalsada. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. 3.5 million pesos na danyos na itala matapos masunog ang 7 bahay sa Baguio City. Nakatutok si CJ Turida. Sa video ng ilang residente, kita ang malaking apoy habang nasusunog ang 7 bahay sa Purok 3. MRR Queen of Peace, Baguio City, linggo ng umaga. Mahigit 10 fire trucks at water delivery trucks ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy na nagsimula pasado alas 5 ng madaling araw at naideklarang fire out bandang alas 8 na ng umaga. Sa investigasyon ng BFP, posibleng sa nakacharge na gadget nagmula ang apoy. Sa report naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 112 na katao ang apektado ng sunog, kabilang ang isang babae na nagtamo ng minor burns. Nagbigay naman ang Baguio LGU at DSWD ng pagkain, tubig, damit at financial assistance sa mga nasunugan. Kita sa video ang apoy na sumiklab sa talahiban sa bahagi ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa Calasiao BFP, nagsimula ang sunog bandang alas 12:30 ng tanghali kahapon sa bakanteng lote. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog pero ito na ang ikatlong grass fire na kanilang nirespondihan sa barangay. Kaya paalala nila sa publiko, huwag magsunog ng basura at iwasan ang pagtatapon ng upos ng sigarilyo na posibleng pagmulan ng sunog. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Patay na sanggol na nakasilid sa kahon iniwan sa isang sementeryo sa Binmalay, Pangasinan. May detalye si Russell Simorio.
Habang nagbabantay sa loob ng Binmali Public Cemetery, ang caretaker na si Alberto, napansin niya ang isang babae na sakay ng motorsiklo at pumasok sa loob ng sementeryo. May dala siyang kahon. Paglabas, wala nang kahon yung kanya, dala niya. Kaya nagtaka ako, kaya pumasok ako dito, namin yung kahon na dala niya. Nakita niya ang kahon sa likod ng isang nicho. Nang buksan ang kahon, tumambad ang patay na bagong silang na sanggol. Tapos nakita namin dyan ay. Tapos tinako yung pisang ko, binusan niya, bata pala. Gulat pa kayo? Oo, pati ako, pati yung pisang ko, gano'n pa, natakot din siya. Bata sabi niya. Tinawag natin si Municipal Health at para i-conduct din yung postmortem doon sa bata, which is isang lalaki. More than 24 hours na siya na namatay yung bata. Sa CCTV footage nakuha sa Mabini Street, Barangay Poblasyon, kung saan naroon ang sementeryo, nakita ang babaeng tinutukoy ni Alberto na umano'y nag-iwan ng patay na sanggol. Iniimbestigahan na ito ng pulisya. Posibleng residente lang din sa lugar ang babae. Tinitignan natin yung mga lahat ng CCTV na maaaring makahagip dun sa mga nagtapon dun sa bata na yon, at nang sa ganun mapanagot na natin sila. At the same time na nag-iikot-ikot din tayo sa mga barangay. Inilibing na sa sementeryo ang sanggol na pinangalan ng Baby Angel. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. 13 lugar sa bansa kabilang na ang Dagupan City nasa danger category dahil sa mataas na heat index. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. 13 lugar sa bansa ang nasa ilalim ng danger category ngayong araw, April 15, dahil sa mataas na heat index. Kabilang dito ang Lawag City, Tuguegarao City, Etxague sa Isabela, Clark, Apari sa Cagayan at Dagupan City. Nasa 42 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa mga nabanggit na lugar. Pag yung hangin po nagaling dagat, tapos nandyan po yung buhangin na mainit na sasama doon sa papunta dito sa atin sa Panukatimpilan. So nakakaroon tayo ng mataas na temperatura. Sa Binmali Beach din piniling ipagdiwang ni Daina Marie ang ika-7 kaarawan ng kanyang anak. Naglagay na lang sila ng tent at payong upang may masilungan dahil sa init ng araw. Actually birthday ng anak ko. Tapos sa mainit na rin na panahon. Kaya gusto namin din makapag-relax lang din kahit pampalamig. Patuloy ang babala ng Health Authority na iwasang magbabad sa sikat ng araw upang makaiwas sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke at laging magdala ng panangga sa init ng panahon. Iwasan pong lumabas ng bahay kapag mataas po yung sikat ng araw, usually from 10 a.m. to 3 p.m. Kung hindi po talaga natin may iwasang lumabas, keep hydrated po. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Kawalan ng schedule sa paghahakot ng basura sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan, problema ng ilang residente. Narito ang report. Problema ng ilang residente sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan ang mga basura sa lugar na hindi nakahakot. Kaya ang ilang residente, napipilitan na lang daw na sunugin ang kanilang mga basura. Ang ilan naman, dinadala sa tambakan ng basura sa bayan para madala sa transfer facility. Ay talagang problemado. Problema ang walang maghahakot ng basura. Gustong-gusto namin na may maghahakot para hindi na kami magsusunog. With the temperature, the climate na nararanasan natin ngayon, huwag na sana tayong dumagdag sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga basura natin. Dapat i-dispose natin ng tama. Batid ng mga opisyal ng Barangay Lanas ang problema sa basura. Problema rin daw kasi ang kawalan ng garbage truck o garong na gagamitin sa paghahakot ng basura. Inaaral na ng Barangay Council ang pagbili ng sasakyan na magagamit sa garbage collection. Ma-aproban na po yung kumuha natin, tsaka yung mga balak natin, mga sasakyan pag nakuha natin, magkakaroon din tayo ng paghakot ng mga basura. Kaya sana tulungan lang tayo para madali ang proseso. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon.
Mga mag-aaral sa Pasukin, Ilocos Norte nagtagisan sa pagluluto ng mga putahing Ilocano. Tunghayan sa report. Mga Ilocano dish ang ibinida ng mga mag-aaral sa Ilocos Norte Agricultural College ng Pasukin. Bukod sa pasarapan, pagandahan din sa presentasyon ng mga pagkain. Hindi mawawala ang dinengdeng at native tinola. 45 mag-aaral ang kasali sa pagluluto, katandem ang kanilang mga magulang. Gaya ng grade 7 na si John Mark at nanay na si Judilyn. Yung hindi namin yung manalo, pero yung experience ba, yung banding naming mag-ina. Yan po, yung main reason po. Pero syempre, kung mananalo, extra na yun, blessing na yun. Ito po yung una na success. Talagang pinaha-highlight po kasi yung mga dishes ng mga ka-Ilocanuan na kung saan talagang pinopromote po namin ngayon yung panlasa ng mga ka-Ilocanuan ngayon. Happy Kakanan Festival, mga puso! Nilantakan naman ng mga residente at bisita ang mahigit 600 na bilaon ng kakanin na biko sa Kankanan Festival ng Asingan, Pangasinan. Iba-iba man ang kanilang bersyon sa pagluluto ng biko, may puno ng latik, may ilang sagana sa gata. Iisa lang ang kanilang mithiin, ang maipamalas ang pagkakabuklod at pagkakaisa ng komunidad. Bali, pangatlo lang ma'am nitong matikmang ko. Ayos din. Tama-tama rin ang lasa. Oo, masarap talaga. Kaya masayang-masaya kami. Ang Kankanan Festival 2024 ay paraan ng LGU na maiangat ang industriya ng kakanin at mahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng malagkit na isang variety ng palay. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang transport groups sa Hilaga at Gitnang Luzon hindi lumahok sa tigil pasada ngayong araw, April 15. Narito ang report. Hindi makikiisa ang One Pangasinan Transport Federation sa ikinasang 2-day nationwide transport strike. Ayon sa presidente ng federasyon na si Bernard Tuliao, 95% na ng mga jeepney operator na kanilang miyembro ay kabilang na sa kooperatiba. Kaya wala na silang nakikitang problema pagdating sa PUV franchise consolidation. Hindi na tayo makikilaw dun sa transport strike dahil nga sa Pangasinan, alos 95% cooperative na tayo at saka korporasyon, kaya hindi na. Sa Pampanga, wala ring sumali sa tigil pasada ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 3. Pero may libreng sakay ang Mabalacat City LGU para sa mga empleyadong luluwas ng Maynila. 2 bus at 4 na government shuttles ang ipinagamit ng LGU para sa libreng sakay. Yung 2 route lang naman po yung na-note namin during the last strike na nag-join. So other than that, wala naman po nagsisignify ng intent to join. Ikinasa ng grupong Piston at Manibela ang 2 araw na tigil pasada sa April 15 to 16 matapos ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension para sa PUV consolidation deadline sa April 30. Samantala sa ikatlong sunod na linggo naman ngayong Abril, panibagong oil price hike ang inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Sa latest advisory ng Department of Energy, posibleng umabot sa piso ang taas singil sa kada litro ng diesel at kerosene, habang ang price hike sa gasolina, posibleng nasa 20 hanggang 50 centavos per liter. Ang oil price hike ay bunsod pa rin ng pagbabawas ng produksyon ng mga oil-producing and exporting countries. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, asahang magpapatuloy ang napakainit na panahon sa halos buong Pilipinas. Dulot pa rin yan umiiral na easterlies o yung hangin na dumadaan sa karagatang Pasipiko. Ang heat index posibleng umabot hanggang 40 degrees Celsius sa maraming lugar. Base naman sa datos ng Metro Weather, mababang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, maliban lang sa kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa Abra, Benguet at Mountain Province. Maaaring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa kapag nagkaroon ng localized thunderstorms.
Samantala, suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Abra pinalawig hanggang April 20. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Pinalawig ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Abra simula ngayong araw hanggang April 20. Patuloy pa rin kasing nararanasan ng mainit na panahon. Ipinatutupad ngayon ang iba't ibang alternative modes of learning gaya ng online classes, modular learning at iba pang distance learning method. Sa Mangaldan, Pangasinan, namamahagi ang lokal na pamahalaan ng air conditioning units sa ilang pampublikong paaralan sa bayan. Pero nangangamba ang pamunuan ng ilang paaralan, nalolobo ang kanilang konsumo sa kuryente. Ang pagkaganda kung yun sana ang katotohanan, but ang pagkakaalam ko doon, hindi naman lahat bibigyan ng aircon ang bawat classroom. Ang alam ko, nabigyan ang District 1 at District 2 ng tig-isang aircon lamang. Bahala na po si District Supervisor kung saan po ito ilalagay. Sa Mangaldan National High School, iilang silid lang ang may aircon unit, kabilang ang computer room. Electric fan ang gamit sa iba pang silid-aralan. Ang ilang estudyante, nagdadala na lang ng mga portable mini fan. Meron po, pero iilan lang po kasi. Hindi din po aabot sa likod minsan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Cast ng Shining Inheritance at Dilet Matias, attorney at law, makikifiesta sa San Carlos City, Pangasinan mamayang gabi. Nakatutok doon live si Claire Lacanilaw. Claire? Krising init ng panahon ng excitement at pagtanggap ng mga kapuso sa pagdating ng mga kapuso stars na makikisaya sa selebrasyon ng Mango Bambo Festival 2024 dito sa San Carlos City, Pangasinan. Talagang maaga pa lang, Chris, ay talagang inaabangan na ng mga kapuso ang pagdating ng mga kapuso stars. Makikisaya at makikijaming mamayang gabi sa mga kapuso ang cast ng Shining Inheritance, the Philippine adaptation na sina Michael Sager, Roxy Smith, Kailin Alcantara at Kate Valdez, at star-studded performance naman at nakakamanghanga performance naman ang aabangan ng mga kapuso sa cast ng Lilet Valdez, attorney at law na sina E.A. de Guzman at Jason Abalos. Nagpapasalamat naman ang mga kapuso o kapuso stars sa walang sawang pagtanggap o walang sawang suporta at pagmamahal ng mga kapuso sa iba't ibang programa ng GMA Network. Samantala, ayon sa otoridad, aabot sa 3,000 ang crowd estimate o yung makikisaya sa selebrasyon ng Mango Bambo Festival. Kaya nakabantay na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng BFP, PNP, CDRRMO at POSO upang mabantayan ang seguridad at kaligtasan ng mga makikisaya sa selebrasyon. Paalala naman ng otoridad sa mga makikisaya ay magdala ng mga panangga sa init ng panahon at magdala ng tubig upang maiwasan ng pagkahilo dulot ng init ng panahon. Kaya mga kapuso, let's beat the heat together with your Kapuso Stars. Dito yan sa Mango Bambo Festival 2024 dito sa San Carlos City. At yan muna ang latest, Chris. Happy Fiesta, San Carlos City. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Sa ibang balita, himlayan ni Servant of God Nina Ruiz Abad sa Sarat, Ilocos Norte binuksan na sa publiko. Silipin sa report ni Gab De Luna. Binuksan na sa publiko ang himlayan ni Servant of God Nina Ruiz Abad sa Santa Monica Parish Church ng Sarat, Ilocos Norte, kasabay ng opisyal na pagsimula ng cause of canonization nito. May silid sa simbahan kung saan maaaring mag-alay ng dasal ang mga churchgoer. Hulyo ng nakaraang taon nang aprubahan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang formal na kahilingang imbestigahan ang buhay ni Nina. Marso naman itong taon ang payagan ng Vatican na simula ng diocesan inquiry o pag-iimbestiga sa buhay ni Nina para sa proseso ng sainthood. Matatagpuan din sa himlayan ang opisyal na larawan ng Servant of God. Malaking tulong naman daw ang pagsusulat ng mga magpupunta sa logbook. We are inviting you to visit that Santa Monica Parish Sarat to visit and offer prayers kay Nina para in one way ito ay nagre-remind sa atin yung tawag ng Panginoon na we need
to live in a holy life. Pwede namang mag-log ang mga pupunta sa lugar para sa kanilang prayer request. Pero ipinagbabawal muna ang pagbibigay ng bulaklak at pagtirik ng kandila sa himlayan. Pumanaw si Nina sa edad na 13 at itinuturing na pinakabatang posibleng maging santo sa bansa. Kasama ng mga labi ni Nina sa silid ang imahe ni Mater Dolorosa. Bukas naman ang simbahan simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kumpiskado ang abot sa 1.8 million pesos na halaga ng marijuana sa buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA Region 1 at Cordillera sa barangay Madaymen, Kibungan, Benguet. Nakalagay sa 2 sako ang mga nakumpiskang marijuana na may bigat na 15 kilo. Nahuli sa operasyon ng isang sospek pero nakatakas ang isa pa. Mga taga Maynila at Southern Tagalog daw ang parokyano ng mga ito. Hindi na nagbigay ng pahayag ang nahuling sospek na maharap sa kaukulang kaso. Kawalan ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Mangaldan mararanasan simula ngayong araw hanggang bukas, April 16. Narito ang report. Kasabay ng napakainit na panahon ng kawalan ng supply ng kuryente sa barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan ngayong araw. 9 na oras na walang kuryente sa barangay, habang 1 oras naman na nawalan ng supply ng kuryente sa Presto Street na bahagi ng barangay Gilig. Mainit, napakainit. Kanya-kanyang diskarte ilang residente para maibsan ang napakainit na panahon. Isinakay ni Mang Ador ang kanyang anak sa pedicab para ipasyal na lang muna sa bayan. Talaga kung walang kuryente, mainit. Kawawa mga bata. Sa abiso ng Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco, magtatagal hanggang bukas ang kawalan ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng bayan dahil ito sa isinasagawang clearing sa right-of-way ng mga poste ng kuryente. Dahil bibigyang tandaan natin yung pagpapalit ng poste, paglilinis sa mga tanga ng punong kahoy na malapit ng dumikit sa ating mga linya. Ito naman po ay para maiwasan natin yung mga future interruptions. Halos 1 buwan na raw na mataas ang demand sa kuryente. Mula sa 105 megawatts na regular demand, umakyat na ito sa 110 hanggang 115 megawatts. Wala namang nakikitang problema ang Senpelco sa supply ng kuryente. Pero sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng Senpelco sa mga consumer na magtipid sa pagkonsumo sa kuryente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Food strip sa Dagupan City nagsimula na bilang bahagi ng pagbubukas ng Bangus Festival 2024. Silipin sa report. Binuksan na ng ilang negosyante ang kanilang mga pwesto sa food strip sa Galban Street na bahagi ng Bangus Festival 2024. Umaasa mga negosyante nakikita ngayong Bangus Festival. Sana makarami kami ng benta at makabawi kami dito sa renta namin. O yun po, masaya po. Tapos para kumita din po yung mga taga rito po. Ayon sa Dagupan City Health Office, mahigpit nilang tututukan ang proper handling sa pagkain ng mga food stall operator at owners upang tiyakin ang kalinisan at magandang kalidad sa mga ibinebentang pagkain sa food strip. Dahil sa mainit na panahon, mabilis daw na makontaminate ng mikrobyo ang pagkain, kaya mabilis mapanis. Kaya importante raw na malinis sa food preparation pa lang. So meron kaming lecture on sa proper handling ng food. Especially so na mainit ang panahon ngayon, so kailangan silang dumaan sa ganitong proseso, and then dapat rin sila mag-qualify or masatisfy din po nila yung mga requirements namin para mabigyan sila ng blue card. Samantala bilang bahagi ng Bangus Festival Celebration, nagsagawa ang LGU ng 3-day simultaneous clean-up drive sa mga ilog at creek sa iba't ibang barangay sa lungsod. Layon daw nito masolusyonan ang problema sa basura at mas mapangalagaan ang kalikasan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ilang Kapuso stars nakisaya sa iba't ibang aktibidad sa Pangasinan. Narito ang report. Nagpamalas ng beauty and charm ang 13 kandidata sa Coronation Night ng Miss San Carlos City 2024 na isa sa highlights ng Mango Bamboo Festival ng lungsod.
Nagpatalbugan sila sa swimwear, evening gown, at creative costumes na inspired sa produkto ng lungsod na mangga at kawayan. Nagpakilig naman sa mga kandidata at audience sa kanyang pangaharana si Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Extra spark din ang hatid ni Kapuso actress Isabel Ortega na isa sa mga hurado. Maraming salamat sa San Carlinian sa pag-invite sa akin. San Carlos is a wonderful city. Congratulations to the winner. Maraming salamat sa lahat ng audience na sumigaw, nakikanta, nakiparticipate. To the newest Miss San Carlos City, this year 2024, congratulations. And sana pangalagaan mong corona mo. You deserve it. And all the best po sa journey mo. Naging memorable naman ang junior and senior promenade sa Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute sa Dasol, Pangasinan dahil sa pagbisita ng Sparkle artists. Hinarana ni Zyren de la Cruz ang fans. Nagpakilig sa pamamagitan ng pagsayaw si Bryce Eusebio. Humataw rin sa dance floor si Nakisha Serna at Leana May. Song numbers din ang hatid ni naunang Hirit host Kaloy Tingkungko. At Sparkle artist Jake Vargas. Hindi magkamayo ang mga estudyante sa performance ng Kapuso Stars. Mainit ang pagtanggap nila, very warm. Kasabay ng mainit na panahon, talagang sumasabay ang tagaktak ng pawis. Kapag I really love their presence. Papasalamat kami sa lahat sa kanila, sa suporta na binibigay nila sa amin. We always believe that creating good and happy high school memories that cannot be erased ay isa sa mga gusto nating mangyari. Nagtagisan naman ng galing ang ilang Pangasinense chefs sa Poncha the Pangasinan Culinary Challenge sa Lingayen, Pangasinan. Iba't ibang nakakatakam na dishes ang inihain ng mga kalahok gaya ng cucumber shrimp roll, rellenong cara beef at kamoteng kahoy suman. Nagpamalas din ng kanyang galing sa pagluluto si unang Hirit segment host at farm-to-table food explorer na si Kapuso Chef J.R. Royol sa kanyang ginataang kalabasa at dorado. So gusto ko lang din i-celebrate yung very humble nating isda with the flavors that I grew up with, which is gata. Adding different textures and layers doon sa napaka-humble nating ginataang isda na dish. So sa lahat ng gustong matutong magluto, get the necessary experience. Ang Poncha na ang ibig sabihin ay feast ay bahagi ng selebrasyon ng Pistay Diet 2024 at ng Filipino Food Month, na layuning ipakilala ang malawak na tradisyon sa pagluluto ng mga Pangasinense. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapaparin niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.